Good morning po sa inyo. Ako po si JDB. Pag-usapan natin itong mag-amang Duterte. Si Sara at saka si Digong, nako po, na todo effort pero nilangaw pa rin sa kanilang DSTAB plots laban po rito kay PBBM. Siyempre sa ating gobyerno para makuha ang pwesto. Sabi nga ho ni Lucas Bersamin, napaka ganid ni Digong. 'Di ba? Lagi naman bungad ni Digong, adik ka kay PBBM. 'Di ba? At ngayon naman, ito naman pong si Sara, naku ho. Ito sabi ni Digong, ah, yung paghibok niya sa militar, sabi niya, alam ni Marcos na sila Damio Norogesta. Ganun, no? Magkasama yan sila sa hithitan. Kayo bang mga military, pati pulis, would you still continue to support a drug? Tutut. Hanggang kailan kayo magsuporta ng tutut na presidente? Diba? Ganun lang ang sinabi niya ron, ha. Alam ni Marcos na si Lagdamio. Bakit? Ang bata-bata niya ho kasi si Mangudadato. Okay? Oh. Parang naalala ko lang rin yung mga kapwa ko BBM vloggers, 'di ba? Yung narrative nito ni Digong na pro Mangudadato, anti Lagdameo, pareho. Bakit kaya? Okay, yun lang ang sinabi niya, pero ito na gusto niyang mangyari. Bumaklas na ng suporta ang mga militar. So, ito po, pagkakasabing ito, is still playing safe na huwag po siyang matulad kay Sara. Si Sara kasi direktahan na sinabi, chinika yung kanyang planong gawin kay PBBM. At talaga namang totoong plano yun dahil nauna na niyang sinabi na gusto niya itong putulan ng ulo. Dahil sa pagkaasar niya. Ang bihira o... Ay, nako. Parang isang klase ng teacher nung araw na, teacher namin noon actually a professor, pagka hindi mo nakuha kung ano yung laman ng isipan niya pagdating ng recitation, nako, dalawa lang po sinusulat dun sa class card. Isang 4 at saka isang hindi pala tatlo. Isang 4, isang 1, tsaka isang 3. Yung tatlong yun lang. Pag nakuha mo, 1, tragis yan. Isang ano ka, isang season ka na walang gagawin, wala ka ng recitation. No. Ika nga, first impression lasts. Pero pagka hindi mo nakuha at contradicting pa, humanda ka ron. Abot ang kahihiyang mararanasan mo at pressure sa recitation. So, ganun mag-pressure. Ngayon, ito naman pong kay Sara, tingnan nyo man ang kabalbalan. Sabi rito, I agree with the assumption that he is a toot because he continuously refuses to do a toot test. Yeah? Dahil ayaw kayong sakyan, ayaw kayong pagbigyan, bakit ang tatay mo noon? Bakit si dating Pangulong Duterte ni hindi po umimik diyan sa challenge na yan ni Trillanes? Si Trillanes ang nagsimula na hamunin siya noon, 2016 pa lang. Etong buong pamilya ninyo, magpa-test kayo. Bakit di sila umimik? Kasi alam po nila gaano kapanganib yun. Pwedeng ma-adulterate yung specimen, yung resulta, 'di ba? Kasi kailangan dapat gawin 'yan bago ka pa sumabak. Gawin mo na 'yan. And which PBBM did. Sara, ganun din, 'di ba? Pare-pareho naman silang ginawa nila 'yon. Oh. Ngayon, ang gusto lang nila rito, lahat ng pagkakataon kahit nga sabihin natin na kung pag-aaralan mong maigi yung hair testing na gusto nilang mangyari, hindi rin naman pala conclusive. Bakit? Diyos ko, sa maikling panahon lang, 90 days nawawala na sa katawan mo yung residue, yung katibayan. Para saan pa? At meron bang mag-undergo ng ganyan na tuloy-tuloy na gagawin yun? Wala, syempre. And sumatotal rin naman ito. Lalo ba silang napatunayan din sa akusasyon nila na patuloy. Parang si Ramplaca si Morales doon sa EDSA, paulit-ulit kahit saan mapunta. Putak ng putak. Yun ang kanyang script.
Mag-vlog siya, script niya ganun pa rin, walang laman ang ulo, 'di ba? Ang sarap batuhin ng puncher, eh. Sabi rin ni Sarah, "Napakadali naman 'di ba, tulad ko, napakadali naman. Sinabi ko kaagad, gusto niyo ng, praning test o kung ano pa man yang test na gusto niyo, i-take ko. Gusto niyo ulitin ko yung bar exam, eh, sige, sige. Oh, wag ka ng magpa-test-test kung ano-ano, ayaw mo namang gawin, eh. Bar exam na lang, mag-ano ka uli, oh, bago ka ma-disbar." Lahat 'yan gagawin ko, no questions asked. Okay, tanong, nakapagpa-neuropsychiatric test na ba siya? Nakapagpa-praning test na ba siya? Oh, nakapagpa-D-test na ba siya? Yung hair test? Hindi pa naman, 'di ba? Wala pa akong nababalitaan ginawa niya, eh. Bakit? Kasi ho meron siyang kondisyon. Kinakailangan daw yung Young Guns gumaya rin. Sabi ng Young Guns, yun lang pala, eh. Sure. Oh, wala na. Hindi na siya. Dapat siya una sumalang. 'Di ba? Brain damage test ba yun dapat, no? Pinoy's. Oh. Brain damage test para dapat ang tawag. 'Di ba? Ayaw rin naman niyang gawin, eh. Puro lang siya sabi niya, puro lang siya insinuate, ayaw rin naman niyang gawin. Oh. Dapat katulad ng kanyang kuya, si Pulong, 'di ba? Hair test talaga. Oh, ganun dapat. Hindi yung kailangan gawin din natin ito, kailangan sama-sama tayo. Oh, eh si Pulong nga eh, mag-isa, ginawa niya uli 'yun. Magkaiba ng lugar sila ni Nograles. No, 'di ba? Si Nograles dito sa Mandaluyong. Oh, ginawa niya 'yon. Oh, eh, wala ng problema. Wala ng issue, 'di ba? Sara daming hanas. Paulit-ulit. Bar exam na lang, i-test mo uli bago ka ma-disbar, mas maganda, 'di ba? At least kung pumasa ka, pwede mong sabihin na, "Ako 2 beses pumasa sa bar exam. 2 test, 2 beses ako pumasa." No, nga lang na-disbar ako. Ay naku, 'yun na nga, eh, puro publicity, 'di ba? Pero terrible. Ito yung mga narrative nila lagi, eh. Adictus Benedictus, Tolboron. Tawagin mga militar, kailan kayo back out na ng suporta kay Marcos. Tapos eto ngayon, bagong sali. Naniwala nga ako. Tingin ko nga, ganun nga siya. Kasi ayaw niya magpa-test. Yung brain damage test, bakit hindi proactive gawin mo? 'Di ba? Oh, ay nako. Sabi ko nga ho sa inyo, eh, desperate act na nila ito. Kasi habang lumilipas ang panahon, palapit ng palapit tayo doon sa ICC, 'di ba? Palapit na palapit tayo doon sa sa impeachment o sa posibleng pagharap ni Sara sa korte, pagkakakulong, 'di ba? Alin lang sa mga 'yun ang mag-uunahan, eh. Oh, ang masaklap pa nito, maliwanag na maliwanag yung kanyang salita, sabihin man niya na wala akong kinausap na magsusyukti, eh, may nahuli na, eh. Kilala na nila, eh. Oh, hawak na ng mga otoridad, eh. Paano ba 'yan, 'di ba? O sasabihin bayaran 'yan, hala, kawawa naman yung tao, 'di ba? Iniwan na nga sa ere yung mga OVP officials by saying na hindi naman sa akin dumadaan yang mga dokumento na 'yan. Dito naman din sa kanyang mga gwardiya, eh, mga CQ niya gano'n din. Tatalikuran niya rin, ang pangit naman gano'ng leader, ano ho? Dapat, eh, kung hindi po natupad nung tatay na samahan 'pag kayo nademanda, samahan ko kayo diyan, sabihin ko sa judge, "Judge, ako ang nag-utos sa kanila, pauwiin mo mga 'to. Ako ang kausapin mo. Ako ang mananagot." Oh, eh, kaso budol pala. Ay naku, okey. So, kaya nga sabi ng iba, eh, loko-loko na lang talaga, wala sa matinong kaisipan ang papatol dito sa trip nila. Bakit? Eh, kasi unang-una wala ng credibility, pareho pong may issues, 'di ba? Oh, etong si Sarah, ayaw man lang harapin ng maayos yung mga akusasyon laban sa kanya, papaliwanag lang naman. Dapat 2023 pa lang pinaliwanag niya na ng maayos 'yan, eh.
Hindi na siya naging evasive diyan, eh. 'Di sana ho malaki na budget niya ngayon, tama po ba? Oh, hindi na nagkaungkatan pa ng malaliman. Oh, kung, nakita na, mali po pala ang aming ginawang paggastos. Sige po, malaki naman, daan-daang libong piso naman ang aking sahod buwan-buwan bilang Vice Presidente, eh, sige po, babawasan ko na lamang po, babalik ko na lang yung sinasabi ng COA na ibalik ko. And again, I apologize. Hindi namin nasunod ang guidelines. Eh di tapos ang kwento and then move on, wag nyo nang ulitin, right? Baka may CF pa kayo. Oh, wala eh. Yung pag feeling batas kasi. Ayan, haharap ka tuloy ngayon sa batas, pati tatay mo. Eh si Digong, ito dapat masampahan din to ng kasong inciting a rebellion. Hmm. Diba? Hindi man niya, yung inciting a rebellion, hindi naman niya kinakailangan na mag-participate ka doon. Yun lang na, yun lang na mag-udyo ka. Kaya lang ko kasi kinakailangan dito, may sumunod. Kaya nga sabi ko eh, di ba, yung nakarang araw, sana merong sumunod. Sana merong lumabas dyan. May mga armas, tapos sabihin, pabagsakin sa gobyerno, mag-resign si PBBM, lusubin, yung mga ganun. Pagka ganun po, and they were inspired by him, naku, pasok po ito talaga sa banga. Oh, kulong sila mag-ama. Okay? Para masubukan, matapang ba talaga? Isog ba talaga? 'Di ba? Mm.